Para sa malamig na panahon, biko ang ating recipe ngayon mga kalakwatsero. Tara, umpisahan na natin. 2 sukat ng malagkit na rice o glutinous rice. Lagyan ng tubig, halu-haluin. Hugasan yan ng 3 beses mga kalakwatsero. Then lutuin, low to medium heat. Habang inaantay nating maluto yung malagkit na kanin, gawa muna tayo ng latik. Nakakangalay pala ang paggawa ng latik mga kalakwatsero, lalo na kapag late mo na na-realize na coconut milk pala yung hinahalo mo at hindi coconut cream. Kaya nilagyan ko na lang ng brown sugar, gawin na lang nating caramel ang toppings instead of latik. Sa paggawa ng caramel toppings, mayat maya kailangan mong halu-haluin para di masunog ang ating caramel. Mag-iiba kasi ang lasa niyan pag nasunog, di na siya sarap gaya ko. Yun na nga, ikisikat akalain mga ngalay pala ako sa paghahalo nito. Sana nagluluna na ako, lalaki pa ang muscle ko. Set aside muna natin ang ating caramel topping. Sunod naman natin ang ating second coconut milk. Lagyan ng brown sugar. Wala nang sukat-sukat, di naman tayo sure. Pag nag-melt na yung sugar, ilagay na natin ang ating malagkit na kanin. Kasi 1 cup of water lang nilagay natin kanina para malata at hindi ma-overcook. Kasi lulutuin ulit natin at takpan hanggang maluto. Haluin natin at antayin nating mag-dry bago natin hanguin mga kalakwatsero. Di pwedeng basa. At bago ko makalimutan, lagyan pala natin ng asin. Bago natin ilipat sa ating baking pan, ipahiran muna natin ng mantika para didikit masyado at ibibake natin siya ng 350 degrees Fahrenheit in 15 to 20 minutes mga kalakwatsero. Dapat well distributed sa ating pan ang ating malagkit na kanin. Tsaka natin ilagay ang ating caramelized brown sugar. At yun na nga, kakainin natin after maluto mga kalakwatsero. Sarap. Yung caramel niya dun sa taas, lasang-lasa. Sakto lang yung tamis. Kaya subukan niyo na. Mag-e-enjoy kayo sa inyong biko.